Ikawalo ng Mayo, bandang alas 8 taong 2000. Gabi na makauwi si Mang Pedro galing pa sa trabaho. Sa palad na puro kalyo, buong araw sa paghahalo ng semento bilang construction worker. Sa di inaasahan siya ay saksi sa isang mayamang ninakawan nitong mga taong nakabihis sibilyan. Sa halip sa krimen ay lulutas, sila ang lumabag sa batas dahil sa pera'y putas. Kaya ang mga hudas si Mang Pedro ang pinalabas, pinantakip ng kanilang butas. Gustong hakuin, pakantahin ang nasa tuno, kahit bubugin ay di aamin itong si Mang Pedro. Pinukpok ang kamay, damit ay ginutay-gutay, pinahirapan habang nakaupo, mga kupos sa daliri na dumudugo. Iba't ibang kamao ang dumabot sa mukhang puro pasa ang natamo. Bakit niyo sa akin ginagawa ito? Wala akong aaminin sa inyo. Paulit-ulit ang sabi ng nanginginig na labi. Walang ibang bulong sa sarili kundi ang makatakas at makaganti itong kinawawat inaapi habang patuloy pa rin nilang ginugulpi. Sa paglipas ng ilang araw sa panaginip dinalaw ng kanyang nakaraan kaya't sa dugo muling nauhaw. Nagising ang nakahimlay na galit, kahapong mapait na sa isip ay iwinaglit muling bumalik. Putik na ipinahid, paghihirap na sinapit sa kamay nitong mga malulupit. Kaya't muling namuo ang paghigantit galit. Muling bumangon ng kaluluwang ibinaon na makahanap ng pagkakataon. Mula sa pagtakas sa batas, tinulas sa mga hudas, sa galit niya'y walang makaiwas. Kinabukasan niya'y nawala, pinagkait at kinuha. Tinanggalan ng karapatan, dinungisan ng pangalan. Itinurong may kasalanan sa mga maling paratang. Inakusahan sa di niya ginawa. Naging mabangis na leon ang dating maamong tupa. Nag-aapoy sa galit, di maapula. Ang maputi ay naging mapula. Nalilisik ang mata sa tuwing naaalala ang kanyang sinapit sa kamay nila. Sa tawirin ng nag-aapoy nakapalaran kahit nakapaa. Buhay ang singil sa kinabukasan niyang nawala, kaya't pangalan niya sa madla pinakilala. Kasama ng kanyang litratong kuha, tawag sa kanya'y kriminal dahil sa mga kasalanang nagawa. Hindi na mabilang sa mga daliri ang mga taong napaslang. Kamay na makasalanan kay rami ng buhay ang inutang. Walang tigil ang pagdanak ng dugo sa lupang tila di natutuyo. Ang dating inosente naging pugante. Paghihiganti madalas nangyayari dahil sa maling paratang minsan na may pinagbintangan. Inakusahan sa di naman ginawang kasalanan, kaya lumaban di takot sa hamon ng kamatayan, handang makipagsabayan. Para lang maipagtanggol ang karapatan nito, may mga dahilan kung ba't sila napilitan sa pagkipaglaban. Makamit lang ang hustisya, iba't ibang kwento, iba't ibang istorya, iba't ibang dahilan na kailang ipinaglalaban. Ngunit kahit ganun pa man, sa batas natin dito sa mundo ito ay kasalanan. Lalo na sa batas ng Diyos dahil siya lang ang may karapatan na kumuha sa buhay niyang pinahiram. Kaya wala tayong karapatan na kumitil ng buhay nitong mga taong ating nakaaway. Ngunit di natin mapigil ang galit nitong mga nagigil. Ayaw man pasupil sa hawak nilang baril. Wala tayong dahilan na tawagin silang hangal, sa prinsipyo niya't dangal. Siya lang nakakaalam kung ba't siya naging kriminal.